O magkanseran muna tayo dito. LGBTQ+, acceptance sa Pilipinas, mataas, ngunit hirap pa rin sa realidad. Survey. Ano bang realidad yung gusto nyo? Yung gusto nyo bang realidad? Lahat na lang tayo sa Pilipinas, bading. Ang gusto nyo, preference nyo lang, yung nangingibabaw. Paano naman yung preference ng mga babae? Preference ng mga straight, ng mga lalaki? 'Di ba? Bakit bakit yung ano lang, yung preference nyo lang parati, yung gusto nyo parating masunod? Anong rights ba yung gusto nyo pang ipaglaban? 'Di ba? Anong discrimination ba sa mga LGBT ang hindi pinaparusahan sa current na batas natin ngayon? These groups and generations are so woke that they think the Illuminati and the government will do harm to them. Ganun na yung gusto nilang protection. Nagke-create sila ng invisible kalaban. Tapos, sila din yung magsasuggest ng solution na kung saan yung solution na yon would put them on a better stance or position. Alam mo yung kahit yung mga OG na LGBT like si Ricky Reyes tsaka si Rene Salud, puta, they are homophobic daw. Or transphobic or kung ano mang phobia yung pinapahid nila doon sa OG. Ay, Diyos mio. Hindi nila matanggap na yung mga OG LGBT yung tumanggap ng blow para matamo nila yung kung ano mang kalayaan yung meron sila ngayon, but they do not realize that because para sa kanila kulang pa. Tapos sasabihin nila, what's wrong with wanting more? I thought you were fighting for equality. But now, you want more? Now, who wants to argue in good faith? Here's what we're going to argue about. Is it objectively harder nung mga panahon nila Ricky Reyes at Rene Salud kumpara sa mga challenges ng mga Gen Z LGBT? Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme.